Araw-araw tayong naglalakad sa mundong magulo at puno ng ingay. Pasan-pasan ang bigat na sa mata ng iba'y wala namang kwenta o di kaya'y walang saysay. Sa likod ng ngiti, may kwentong di masambit at hindi masalaysay. At sa bawat piktik ng puso, may takot na lihim na namamaybay. Ang isipan nating marupok, damdamin, pag-iisip at pakikisalamuha ang siyang gabay sa pagbangon sa pakikipaglaban sa pag-ibig na dakila. Ngunit, sa pagitan ng katahimikan, may anxiety na dumarampi sa diwa. Isang aninong sumusunod, minsay mabagal, minsay mabilis ang pagtapot pagluha. Para sa ilan, ito'y bulong na banayad at payapa. Ngunit sa iba, rumaragas ang alon na paulit-ulit umaalipala. At sa rurok nito, may panic disorder na biglang yumayanig na parang bagyong sumasampa. Hingay kumikitid, puso'y nagwawala, at mundo'y unti-unting lumiliit na parang naglalaho na tila isang bula. Hindi ito simpleng kaba. Hindi ito pangamba na basta na lang nawawala, kundi isang tahimik na labang araw-araw na isinasaloob at tinitiis ng kaluluwa. Gayunman, sa bawat pag-uga at pagtagilid ng sandaling tila wala ng pag-asa, may liwanag na sumusulpot, sapagkat ang pusong natatakot ay siya ring pusong matapang na patuloy na lumalaban, sa anino, sa alon, sa sarili at sa pag-asang hindi kumukupas kailan paman. Ang pagkabalisa ay isang natural na reaction sa stress. Ito ang pakiramdam ng kaba at pag-aalala na dumarating tuwing may hinaharap tayong hamon sa buhay. Bahagi ito ng ating normal na damdamin, isang paraan ng ating katawan at isip para maghanda at mag-ingat. Ngunit, may mga pagkakataon na ang pagkabalisa ay lumalagpas sa normal. Ang anxiety disorders ay higit pa rito. Ito ay matinding takot at pagkabahala na patuloy na nararamdaman at nakakasagabal sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay hindi lang simpleng nervyos o kaba. Nararamdaman mo na parang wala kang kontrol, paulit-ulit at minsan ay hindi mo mapaliwanag kung bakit. Kabilang dito ang generalized anxiety disorder, kung saan tuloy-tuloy ang pag-aalala at iniisip ang lahat ng posibleng mangyari, kahit na wala namang malinaw na dahilan. Mayroon namang panic disorder, kung saan biglang sumasabog ang matinding takot, panic attacks na parang wala kang matakbuhan, kasama ang mabilis na tibok ng puso, pagkahilo o paninikip ng dibdib. Ang social anxiety disorder naman ay ang takot sa paghuhusga ng ibang tao. Ang simpleng pagharap sa iba ay nagiging napakahirap at nagdudulot ng inis, kaba o pag-iwas sa mga sitwasyon. At mayroong ding specific phobias, kung saang nararanasan ang matinding takot sa tiyak na bagay o sitwasyon. Halimbawa, takot sa taas, sa mga insekto o sa makitid na espasyo na nakakaapekto sa normal na pamumuhay. Sa madaling salita, ang anxiety disorders ay higit pa sa normal na kaba. Ito ay nakakaapekto sa isip, katawan, at paraan sa pakikisalamuha natin sa mundo, at nararapat itong maintindihan, maramdaman, at mabigyan ng solusyon. Hindi galing sa iisang dahilan ang anxiety. Madalas, halo-halo ang mga bagay na nagtutulak nito. May mga sugat na galing sa isip at karanasan, o di kaya na may trauma. Mahihirap na pinagdaanan noong bata pa lamang, o mga takot na natutunan natin mula sa mga sitwasyong kumintal sa atin. May mga trigger din ito mula sa ating kapaligiran. Pressure sa school, bigat ng trabaho, problema sa relasyon, o mga bagay na akala mo maliit lang, pero sapat para muling buhayin ang kaba na matagal nang natutulog. At syempre, may epekto rin ang pamumuhay natin rito. Kulang sa tulog, sobrang kape, o paggamit ng substansya na sisimulay tila tulong. Pero sa huli, mas nagpapalala pa pala ng lahat. Kapag nagsama-sama ang lahat ng ito, ang simpleng kaba ay nagiging alon na paulit-ulit bumabalik. Mas malakas, mas mabilis, at kung minsan, mas mahirap takasan. Apektado ng anxiety ang bawat sulok ng ating pagkatao. Ang katawan, ang puso, ang isip, at ang mismong paraan ng ating pagkilos sa mundo. Sa katawan, parang may alarmang biglang nagising. Tumitibok ng mabilis ang puso, pinagpapawisan ng mga palad at nanginginig ang mga tuhod. Sa emosyon, may unos na hindi mo mapangalanan, paulit-ulit na pag-aalala, takot na hindi mo alam kung saan nanggaling,
Inis na parang nagmumula sa pagod na hindi nakikita ng kahit na sino. Ganito ang anxiety. Isang tahimik na anino na hindi mo agad mapapansin. Pero kapag kumapit, ramdam mo sa bawat tibok ng puso, bawat hingang mababaw, at bawat sandaling sinusubukan mong maging okay kahit hindi naman talaga. Ano ang epekto ng anxiety sa araw-araw na pamumuhay? Ang anxiety ay nagiging pabigat sa bawat gawain, sa eskwela man o sa trabaho. Ito ay parang bawat hakbang ay pilit na tinutulak ka sa gitna ng unos. Sa relasyon, nagkakaroon ng puwang sa pagitan ng mga puso, tulad ng pag-iwas at inis na hindi napipigilan, at mga hindi pagkakaintindihang unti-unting lumalalim. At sa paglipas ng panahon, ang tahimik na alon ng kaba ay nagiging unos sa katawan. Nagdudulot ng sakit ng ulo, gulo sa tiyan, at kahinaan ng resistensya. Ang anxiety ay isang bulong sa isip. Ngunit, ito'y ramdam sa bawat hibla ng katawan. Isang aninong dumarampi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa ngayon, ang anxiety ay kaya ng pangasiwaan at kaya ng gamutin. Malaki ang naitutulong ng mga simpleng paraan para sa sarili. Ang malalim na paghinga at mga grounding exercises ay nakakapagpakalma sa katawan. Ang maayos na tulog, regular na paggalaw, at tamang pagkain naman ay nagpapalakas ng tibay ng emosyon. Epektibo rin ang profesional na tulong. Itinuturo ng cognitive behavioral therapy kung paano pamahalaan ang pag-aalala, habang ang exposure therapy naman ay dahan-dahang tinutulungan ang isang tao na harapin ang kinatatakutan niya. At syempre, ang suporta. Sa gitna ng dilim, may gabay. At sa gitna ng pag-aalala, may mga taong handang humawak sa iyo at samahan ka hanggang sa makahanap ka ng liwanag. Ang pagtaas ng kamalayan tungkol sa mental health ay hindi lamang simpleng kaalaman. Ito ang unti-unting pumupunit sa stigma na matagal nang pumipigil sa mga tao na humingi ng tulong. Maraming individual ang nahihirapang magsalita, natatakot sa hatol ng iba, o iniisip na sila'y nag-iisa sa kanilang pinagdadaanan. Kapag hinihikayat natin ang bukas na usapan, hindi lamang natin binubuksan ang mga labi, kundi pati na rin ang mga puso. Binibigyan natin ng bawat isa ng espasyong maramdaman na sila ay nakikita, nauunawaan at sinusuportahan, na may taong handang makinig, makasama at samahan sila sa bawat hakbang ng kanilang laban. Ang simpleng pag-uusap, pagtanong kung kamusta, o pakikinig ng walang panghuhusga ay may kapangyarihang magbigay ng liwanag sa gitna ng dilim ng pag-aalala at takot. Sa bawat boses na nagtaas ng kamalayan, sa bawat kwento na ibinabahagi, unti-unti nating binubuo ang isang komunidad na may malasakit, pag-unawa at tunay na suporta para sa lahat. Totoo ang anxiety, ang kaba, ang pag-aalala, at ang mga sandaling parang hindi mo na kayang huminga. Pero totoo rin ang pag-asa. Totoo na may mga paraan para maunawaan at mapangasiwaan ang mga damdamin ito. Kapag natututo tayong makilala ang mga senyales ng ating nararamdaman, kapag sinusuportahan natin ang isa't isa, at kapag natututo tayong humingi ng tulong sa oras na kailangan, makakabuo tayo ng mundong nagbibigay halaga sa kalusugan ng isipan, kasing importante ng pangangalaga natin sa ating pisikal na katawan. Ang simpleng pakikinig, ang isang tanong kung kamusta ka, o pagiging naroroon para sa isa't isa ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Sa bawat maliit na hakbang, sa bawat kwento na ibinabahagi, at sa bawat boses na nagtataas ng kamalayan, lumilikha tayo ng komunidad na may malasakit, pag-unawa at tunay na suporta. Kung kaya't, ituloy natin ang pagpapalaganap ng kaalaman, ang paghahanap ng suporta at ang pagpapaalala sa bawat isa, na walang kahit na sino man ang dapat lumaban ng mag-isa. Sa mundo kung saan ang bawat isa ay nakikita, naririnig at tinutulungan, may pag-asa. At bawat isa sa atin ay may kakayahang maging ilaw sa dilim ng pangamba.